konti yung ano. Mas matigas lang siyang konti, no? Tumakas ba siya? Siguro konti lang kasi nga mas ma-RPM eh. Okay rin naman. Maganda siya yung takbo. Pero hindi siya out. So ayun, what's up mga lods? Welcome back sa aking channel. Good afternoon. So time check is 3:41. So nagkayaan lang kayo magkaklase. Bali kasama ko si Jeron. Kaklase natin, tropa natin nung college. Tapos nandun na si Drex the T-Rex. Joe is hurt! Joe is hurt! He's bleeding, wearing a crimson mask now! That squeeze, he wasn't getting with the cable grip, he went hard. Pambato ng Pilipinas yan. Kahit ganyan. So quick ride lang kami. Nandito kami ngayon sa Marilake. And also kaya gusto mag-ride kasi nga diba nagpalit ako ng ano, panggilid ko. Hindi naman full set yung pinalit ko. So ito yung pinalit ko nun. So yun mga lods, magpapalit tayo. Lagay natin straight 11, 1K na clutch spring, tapos center spring 1K rin. Pero all stock tayo. Titignan lang natin may pagbabago. Ayun, so yun lang yung pinalit ko. Spring lang naman. Tsaka yung bola, wala pa yung regroup, walang kalkal, basta all stock. Naka JBD pipe lang tayo na 2.1, yung long tip, yung silent killer. So far sa daily use ko, okay naman siya. Dumili yung hatak, hindi ko masabing dumili eh. Siguro slight lang. Kasi parang nung nagpalit ako ng pipe, hindi ko masabing sungaw eh. Pero parang bumait siya. Ganon. Kaysa dun sa stock pipe tayo. Kasi nung stock pipe tayo, yung arangkada niya, since 800 lang yung clutch spring, di ba, na stock. So pag pinihit mo, talagang ano agad siya, mumove agad siya. Unlike ngayon na 1K na clutch spring, tapos JBT pipe, medyo uma-RPM muna siya bago siya sumibat ng arangkada. Kumbaga isipin nyo parang ano ka, tirador, di ba? So dahil nagtigas tayo ng spring, parang dating ganyan lang, tapos sisibat ka na. Ngayon medyo nilayo niyang konti, tsaka ka sisibat. So imagine nyo na lang parang ganun kasi. Parang yun ata yung pinaka best na ano dyan, description sa nangyaring pagpapalit. Sa gas naman, ano lang, okay lang. Lumakas ba siya? Siguro konti lang kasi nga mas ma-RPM eh. Pero minimal lang. Di rin naman ako nag-remap. Hindi ko naman to pina AFR. Tapos sabi rin nung iba, based sa research ko, parang yung gantong setup daw is puro hiyaw. Medyo totoo siya, puro hiyaw siya. Yung parang bago ka nga sumibat, hihiyaw muna siya ng hihiyaw. Pero sa akin okay lang kasi parang nagagandaan ako dun sa tunog ng pipe pag humihiyaw. Hindi ko alam kung nabibigyan ng justice nung mic itong pipe natin, pero para lang din siyang stuck eh. Silent killer kasi ito eh. Sa tunog lang, mas maganda yung version 3. Sa tunog lang kasi na-adjust yun eh. Ito kasi silent lang siya talaga. Pero sa forma, ma-forma rin naman to. Parehas kasi sila ng forma eh. Basi ba siya? Konti lang eh. Hindi siya tulad ng ibang mas mabase. So bakit nga ba ganitong setup lang yung gusto ko? Kasi kung tatanungin niyo ako ng top speed, wala pa eh, di ko pa natatry. Pero kanina dun sa long stretch dyan,
Hindi ko alam kung ilang kilometers yun. Malikli lang, nasa 105 pa lang. Pero for sure meron pa yun. Kasi dati nung all stock ako, tapos nakabola lang ako ng 12 ata na straight yun eh. Naka 117 ako eh, or 118 ata. Dun sa may habang stretch after ng Cavyang Tunnel. I don't know kung alam niyo yun mga lods ha. Pero for sure yung sa mga nagki-Cavyang Tunnel dyan, alam nila yun. After ng Cavyang Tunnel papuntang Batangas, may long stretch dun na parang farm ata yun eh. Doon naka 117 to 118 ata ako. All stock lang yun ha. Tapos alam ko bola lang yung pinalitan dun eh. Di ko alam kung straight 12 or combination ng 12-13. Tapos nung nagbagyo kami, siguro dala na rin ng marami akong gamit na dala. Puno yung compartment ko, tsaka yung parang immortal bag ko. Sa long stretch parang ang top speed ko lang sa may Tarlac pa yun ha. Sobrang haba nun mga lods. Nung ano to, ikaw manawa sa patag na kalsada dun eh. Parang nasa 110 lang or 109 to 111, parang ganun ata. Parang hirap na siya umangat dun. Ramdam na ramdam ko. Sa akin okay lang naman yun. Wala naman ako pakialam sa top speed eh. Hindi naman ako mabilis magpatakbo eh. Gusto ko lang mabilis yung arangkada ko. Kaya parang eto, nagpalit ako ng ganitong setup, which is ano naman na ano niyan, tulad niyan no, di ba? Parang may arangkada naman talaga siya. Nahabol niya yung RPM na kailangan dun sa ano eh, sa JBT na pipe. So to make the story short, okay naman tong gantong setup. Depende rin kasi sa rider weight nyo eh. Ako kasi 63 kilograms lang ako or 65 ata, mga ganun. Magaan lang ako eh. Tapos ang back ride ko is around 50 or 55 kilograms. Sa city driving, angkas ko yung misis ko pag sinusundo ko siya. Okay naman yung hatak niya. Hindi hirap sa amin. Actually, mas mahatak nga siya eh. Parang so sa akin sapat na yung ganong arangkada. Pero kung in the future, malay natin, magpalit pa tayo ng panggilid talaga. Pero kasi syempre pag nagpalit ka talaga ng panggilid, lalakas yung gas eh. Tapos dito naman, yung akyata naman niya, as of now, since ma-RPM naman tayo, okay naman siya sa akyatan compare sa stock. Okay rin naman yung stock eh for me ha. Pero ito, maganda siya itakbo. Yun nga lang, kung ikaw masailang ka dun sa parang tunog nung makina mo, medyo parang gigil nga kasi siya dahil sa ano, gantong setup. Alam mo, tumatakbo ka ng 80 lagi eh, parang sa stock. So ayun mga lods, I hope makatulong to sa mga nagbabalak ng ganitong set sa kanilang CVT. And if ever na may katanungan kayo, feel free to comment down below. Tatry kong sagutin yan. Also if pwede, share nyo na rin yung CVT setup nyo and kung ano yung naging experiences nyo sa kanya. Yun lang mga lods, enjoying ko lang tong ride na to. Maraming salamat sa panonood. Ride safe.
version 3. So dito na lang namin hihintayin yung tropa namin.